Kuya Boas, and today we're gonna learn about Jacob's lives. But before that, let's pray. Lord Heavenly Father, thank you for this day. I pray, Lord, that you will give us the strength that we need and faith that we need. Bless us, Lord, protect us, Lord. Be with us, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Let's go watch, kids! There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never
Hello kids, happy Sunday. I hope you are ready to worship the Lord this Sunday. I am Teacher Stanzi and I'm here to share with you the Word of God for today. So the Word of God is from Genesis chapter 29 and following, no? Tungkol to sa life ni Jacob. Ito'y katuloy nung nangyari sa kanya. So sino sa inyo, naaalala nyo kung ano yung nangyari kay Jacob and Esau? Yes, no? Nagkaroon sila ng problema because Jacob tricked his father and his brother para makuha niya yung blessing na para sa kapatid niya. So, ang ibig sabihin kasi ng blessing na yon, yun yung blessing na dinedeclare sa lahat ng panganay na anak. No, meron silang special blessing sa Jewish culture kung saan ito yung parang pinaka-inheritance na ng mga panganay, no? Pero si Jacob, kinuha niya yung portion na para kay Esau. So dahil dito, they were very afraid that Jacob's life will be in danger. So yung parents niya ay inutusan na siya na pumunta sa kanyang mga kamag-anak sa Haran, no? So bago nakapunta si Jacob sa Haran ay nagkaroon siya ng journey. So ano kaya yung nangyari dun sa journey and then ano ba yung mga hinarap niya? Pag-usapan natin yon, no? Let me show you, let me just share to you my screen. Ayan. So kung titingnan natin dito, ayan na yung time na yung parents ni Jacob ay pinadala siya sa Haran. Sino ba yung nasa Haran? Haran is a place where the relatives of the family of Rebecca is, no? Kung saan nanggaling si Rebecca, and this is also the place where Abraham came. So yung generations na dati pa, si Abraham, fathers nila, diyan sila nanggaling. So ang naisip ni Isaac at saka ni Rebecca, doon siya magtatago habang papahupain muna nila yung galit ni Esau so that ma-avoid nila na masaktan or mawala yung kanilang anak na si Jacob. Okay, so ito yung mga dadaanan kung titingnan nyo dito sa mapa, ayan, yung mga dadaanan ni Jacob sa kanyang biyahe. So according to Genesis chapter 29, ito yung 28 pala. Ito yung dinaanan niya. So una, dumaan siya sa Beersheba. Tapos nagkaroon siya ng time sa Bethel. And then saka siya nakadiretso ng Haran. So habang naglalakbay si Jacob, napagod siya, no? At gumawa siya ng place kung saan siya magpapahinga. Ayan. So doon sa certain place na yon, nagstay siya doon ng isang gabi. Pinili niya yung bato na makinis, no, smooth stone, and then doon siya natulog at humiga. Nung nakatulog na siya, bigla siyang nagkaroon ng panaginip. Sino dito nagkakaroon na kayo ng panaginip? Yes, madalas ako magkaroon ng panaginip. And usually, dreams are one way. This is one way of God speaking to us. So, depende sa dream. But this time, I think it was a time that Jacob was desperate to protect his life kasi nga meron siyang nagawang kasalanan sa kanyang kapatid. At ito yung nag-cause ng super danger sa kanyang buhay. Ano? So, nakita natin dito that Jacob is resting a little bit as he journeys to continue sa kanyang pagtakas sa possible na pagpatay sa kanya. No? Sa kanyang pagpahinga, nakatulog siya, nagkaroon siya ng dream. And dito sa dream na to is merong stairway, ayan yung hagdan, nakikita nyo dyan sa picture. At dito sa stairway na to, yan, sobrang taas ng stairway. And nakarest siya hanggang sa earth. Ibig sabihin hanggang sa kanya, nakakonect dun sa lapag, no?
At nakikita niya dito yung angels of God umaakyat kagaya ng nasa picture at bumababa, umaakyat o bumababa. Tapos, sa taas nila, sa pinakataas, nandun si Lord. Kung saan, kumausap sa kanya si Lord, kinausap siya at sabi sa kanya, ako ang Panginoon. Or sa English, I am the Lord, the God of your father, Abraham. Verse 13, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. So imagine no, si Jacob, tumatakas siya, umalis siya sa trouble, at humiga lang siya para magpahinga. At sa pagtulog niya, nangako na agad sa kanya si Lord. Dito sa sinabi sa kanya ni Lord, ibibigay ko sa iyo kung saan ka natulog, di ba? Imagine kung saan ka matulog, ibibigay sa iyo ni Lord. Sabi niya, kung saan ka natutulog ngayon, sa iyo na yung lupain na yan at sa yung mga next generation. Ibig sabihin sa anak mo at sa anak ng mga anak mo. So your generations will be like the dust of the earth. Kagaya ng promise kay Abraham, inulit ni God kay Jacob na yung descendants niya mag-multiply all over the earth and they will spread from east to west, north to south. Ayan. And lahat ng tao ay mabibless sa pamamagitan ni Jacob. So ikaw, sa tingin mo, if you have a certain problem, no, you are going through something difficult, and then God speaks to you in a dream. Di ba amazing yon? That is one way of God telling you, anak, I am here for you. I am listening. I know you are going through something. I know you need to overcome your troubles. I am here to remind you of my promises. So ganun yung ni-remind ni Lord kay Jacob, no? Kasi si Jacob siguro hindi niya pa alam yung mga pangako ni God sa lolo niya or sa daddy niya, because ang naisip niya agad is kung ano yung makukuha ko. But this time, open na yung isip niya, no? Nangusap sa kanya si Lord kasi marami siyang problema dahil nga sa nagawa niya sa kapatid niya. So nangusap si Lord sa kalagitnaan ng kanyang pag-e-escape para sa kanyang buhay kasi desperate siyang i-protect ito. And ang sinabi sa kanya ni Lord, kung ano yung pangako ko sa tatay mo at sa lolo mo, itutuloy natin. Diba? Even though you made a mistake, parang ganun yung nakita ko dito, no? Kahit nagkamali si Jacob, pinakita pa rin ni Lord yung love niya kay Jacob na ito yung ibibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kumbaga, yung sinasabi ni Lord sa kanya. What is the promise? Verse 15 says, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I promised you. So ano makikita natin kay Lord? No, si Lord is a promise keeper. And yung pangako niya, sabi niya dito, I will not leave you until I have done what is promised to you. So may mga tao sa life natin who promise to us but they are not able to fulfill it. But the Lord who promised to us, kapag si Lord ang nangako sa atin, surely mangyayari. And so nag-enjoy si Jacob sa kanyang panaginip at naggising siya. At sabi niya, surely the Lord was in this place. So alam niya na he had an encounter with God. And in that encounter, na-bless siya. At nag-decide siya na magtayo ng isang altar dun sa lugar na yon. Nakita niyo yung bato. At nag-pour siya ng olive oil or ng oil over that altar. At sinabi niya na, how awesome is this place? Kasi I have met with God, no? I have encountered God myself. And this is none other than the house of God. So, sabihin mo nga sa kasama mo na ang house of God, hindi lang dito sa church. Kahit saan tayo magpunta, pag naranasan natin yung presence ni God, it is already the house of God. No? Kung saan dala-dala natin yung prayers natin, yung
pag-desperate natin na pag-iyak sa Panginoon, it can be the house of God. Why? Kasi yung pagbaba ng presence ni God, yung pag-comfort niya sa atin, yung pangungusap niya sa atin through dreams, even visions, or even the Word of God, it is already a place of the house of God. Okay. So number one nating tatandaan that in our troubles, God speaks to us. God cares about us, no? Second that we need to remember is God is faithful to His promises, no? Third that we need to remember is that God's presence, no? God's presence can be anywhere, anytime, as long as we are willing to spend time with Him. So, ayun. So, God speaks during our difficult times. God gives us dreams. Yan. God protects. God also reveals Himself. Okay? God keeps His promises. And God is a God who gives us His presence. No? Siguro nakita ni God kay Jacob na alam niya na nagkamali siya, no? At nakita ni Lord na si Jacob aalagaan. Okay, hindi ko siya papabayaan. Kagaya ng pangako ko sa father niya kay Abraham, kay Isaac, na kung sino yung mga anak nila ay hindi ko bibitawan. At yan. So yung pillar na yan, yung altar kung saan sinabi ni Jacob, surely the Lord was in this place. Ayan. So, ano kaya pangako ni Jacob, no? Doon sa lugar na yon, nagkaroon ng promise si Jacob na sabi niya, ano ba yun? Sabi niya, wait lang. Ayan. So sabi niya, dun sa lugar na yun, ang ayan, ulitin natin ha. So sabi niya na dumaan si Lord dito at tuwing dadaan ako sa lugar na to, makikita ko tong bato, maaalala ko that the Lord showed up. I have encountered God in this place. So nagpatuloy si Jacob sa kanyang journey at doon niya nakita ang kamag-anak niya na si Rachel at ang kanyang uncle na si Laban, no? At dito nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama sila at makausap sila. So nakarating na siya dito sa Padan Aram at dito nakita niya kung saan si Rachel ay nag-iigib ng tubig at dito niya nalaman na ito na yung lugar ng kanyang mga kamag-anak. Ayan. So, dito, sinelebrate nila yung pagdating ni Jacob at binigyan niya siya ng pagkakataon na tumira sa kanila. So, dito sa pagtira ni Jacob, nag-request siya kay Laban na kung pwede pakasalan niya si Rachel. Pagtatrabahuhan niya para pakasalan niya si Rachel. So 7 years nagtrabaho siya at pagkatapos ng 7 years, yung pangako ni uncle niya, si Laban, ay mapapangasawa niya si Rachel. Pero ang nangyari ay during the time na binigay na yung asawa niya, ang binigay na asawa sa kanya ay si Leah. So mali yung nangyari, no? Imbis na si Rachel ang binigay sa kanya, si Leah na panganay. Pero si Jacob, siguro hindi niya pa masyado alam yung principles ni God tungkol sa one man plus one woman for life. Inisip niya, hindi, mahal ko si Rachel. So, pagtatrabahuan ko siya ulit ng 7 pang taon. So, pinagtrabahuan niya si Rachel ng 7 pang taon para makuha niya si Rachel, no? So, naging dalawa yung asawa ni Jacob at ni Jacob, si Rachel at si Leah. So, nagkaroon sila ng maraming anak at ito yung mga naging anak ni Jacob. Ayan.
Sa asawa niya na si Leah, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and Dinah. Sa servant naman ni Rachel, kasi ito yung pagkakainggitan nilang dalawa, si Dan and Naphtali. To Silpa, si Gad and Asher, and to Rachel, si Joseph and si Benjamin. Okay, so we can see here that God really gave Jacob a lot of children. Yun yung 12 tribes of Israel nating tinatawag. Dito yan sa Padan Aram. Dumating sa time na nag-decide na si Jacob na hindi na ako pwedeng magstay dito sa Haran. Pero bago yon, ayan, nagtrabaho muna siya para sa kanyang uncle for a time. Nagkaroon siya ng flocks na nagmumultiply, no? At nagmumultiply, lahat ng trabahong gawin ni Jacob, binebless ni Lord kagaya ng pangako niya. Pinasper ni Lord si Jacob sa lugar na to. Pero dumating sa time na nagsawa na si Jacob kasi 20 years na siyang nagtatrabaho para sa uncle niya at kumikita ng malaki yung uncle niya dahil sa kanya. Pero dahil marami na siyang anak at kailangan niya na bumukod sa kanyang family member, nag-decide na siya na magpaalam kay Uncle Laban so that he can go to build his own family. Ayan. So, again, dito sa kanyang pagbabiyahe, no, may isang stop na naman sila kung saan naka-encounter si ito, sabi niya. Nagpakita na naman si Lord kay Jacob through a dream. So, tandaan niyo children, let's go back on track, no? Nung nagbiyahe for many years, no? Nung nagbiyahe si Jacob papunta pabalik sa relatives niya, na-encounter niya si Lord through a dream. And dito pinakita sa kanya ni Lord na totoo siya sa mga pangako niya. And then after 20 years of labor, dinaya na siya ng uncle niya sa napangasawa niya. So naging dalawa asawa niya hanggang sa pati yung dalawa niyang asawa, pinapaasawa din sa kanya yung mga katulong nila. So dumami yung mga anak niya at madami na rin siyang naging problema sa uncle niya kasi nga pinagkakakitaan siya. So kinailangan niya ng bumukod. And dito sa pagbukod niya, sa biyahe nila paalis ng Padan Aram, ay nagkaroon ulit ng second encounter si Jacob. Na-encounter niya si God kung saan he wrestled with the Lord. So, dito, nakita na naman niya na, ayan, so nakita niya kung saan pinaramdam na naman ni Lord that God is with him. God is with him and God will take care of him. So hindi natin makikita natin dito sa pictures na to kung saan si Jacob ay tunay na nagpaalam sa kanyang father-in-law at saka sa kanyang uncle. Ayaw siya payagan, pero dahil nga nangusap din si Lord kay Laban sa kanyang panaginip na wala nang gagawin na masama kay Jacob. Dito na nakapagpatuloy si Jacob sa kanyang biyahe at pumayag ng kanyang uncle. Ayan. So, medyo mahaba yung kwento natin kasi it talks about 20 years ng life ni Jacob doon sa lugar ng kanyang uncle. Pero ang hindi ko makakalimutan dito is why is an encounter with God very important. No, during our difficult times, we can encounter God. He can speak to us through dreams and to comfort us, to strengthen us. Pangalawa, He keeps His promises to us. No, He keeps His promises and sasabihin niya, iuulitin niya yung mga pangako niya sa atin. Yung pangatlo is He also provides for us. So even during the time na nagkakamali tayo, pinapaalala lang ni Lord kung sino siya sa life natin. And
He goes with us. No, yung presence niya ay kasama natin everywhere we go. No, as long as we ask for it, nakakasama natin yung presence ni God. So, meron tayong dreams, meron tayong promises, meron tayong presence ni Lord. And most importantly, no, yung provision ni Lord. Nakita ko dito na si Jacob, hindi siya pinabayaan ni Lord kahit na niloloko na siya ng uncle niya, ay si Lord pa rin ang nag-provide sa mga pangangailangan. So, I hope you learn a lot, kids, and don't forget that when you have difficult times, the Lord can still speak to you. Amen. Yeah. So thank you so much. Please enjoy your crafts and your memory verse. Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth that you are the only God. You are the truth. Snap me Hope you learned a lot from that lesson, kids. See you next Sunday. Bye! that you are